What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Good news para sa atin na malaman mga kababayan na mukhang malabo talaga na mangyari ang impeachment kay VP Sara. No? Lalo na nga't magbabago na ang set of Congress kung kaya't mawawalang bisa na ang ipinasang impeachment complaint ng mga tuwadkom at makakaliwang grupo dito kay VP Sara. Dapat lamang talaga. At dagdag pang balita mga kababayan na nagsusumbong ngayon itong mga kapulisan natin no dito sa ginawa ni Bonget na tila'y may nangyaring pamimilit di umano sa mga kapulisan na suportahan itong bangag na administrasyon sa ginawang proclamation rally nila sa lugar ng Davao. Grabe naman kadesperado yan, Bonget, nagmumukha ka na lang kawawa sa ginagawa mo na bakit di mo na lang hayaan na magpasya ang ating mga kapulisan sa kung sino ang kanilang iboboto, no? At hindi mo katungkulan na pilitin sila na magsuot ng pulang damit at sumama sa iyong rally. Ay nako, pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kahit ano atang gawing estilo nitong si BBM, hindi na natutuwa ang taong bayan sa kanya, no? Dahil sa mulat na ang taong bayan, napalpak nga ang Pangulong ito na malayong malayo dito kay Tatay Digong na magpahanggang ngayon malakas pa rin sa mga ordinaryong Pilipino. Na ang sigaw pa nga ng iilan na kung maaari mabalik muli itong si Tatay Digong sa loob ng Malacanang. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Anong epekto ng hindi nila convene? Sabi nung head nila, sa June na lang or July. Ang problema mo, yung members of the House of Representatives, hindi continuing body gaya ng Senado. Meaning, pag sila ay tumakbo na, file ng COC, at nag-adjourn na, tapos na kaya nga hindi nag-file. Basta nag-adjourn na, tapos na yung Kongreso. Ibig sabihin, wala na yun. Samantalang yung senador, meron pang 12 eh. So, continuing body sila. Ang magiging problema nila, pag kinonvene nila yan, question na sila, Papa, wala na yung Kongreso. Sino? Kaya dapat, mag-refile kayo yung bagong House of Representatives. But can they in the same year? Hindi, they can, pag di na refile nyo yun, mate-technical naman sila. Next year na natin pag-usapan yan. Kasi, So you cannot file, diba? Hindi nyo ginawa. Okay, sa tingin ko, hindi talaga matutuloy yung impeachment. Yun ang resulta ng 1.8 million pagpunta sa Luneta, yung iba pang mga 1 milyon, yung 4 na lugar. Yun talaga eh. Talagang takot sila. Talagang nayanig ang gobyerno. Tanggapin naman natin ako. Huwag niyo sabihin na, sabi na iba, hindi pinansin ang rally ng iglesia. Hindi, ano ba? Yun nga ang resulta eh. That's the result. Takot sila. Still, since pag-usapan natin ng mga rally, ngayon, kaliwat kanin yung mga campaign rally. Administration, PDP, and other state nga attorneys, no? At palagi pinagmamalaki naman dito sa, when we talk about the administration slate, pinagmamalaki niya, kanyang mga pambato. Ito dahil walang bahid ng dugo, walang pinatay ang kanilang kandidato, may karahasan, walang anomalya, walang nagsip-sip sa China, walang kinalaman sa Pogo. Anong masasabi mo dun sa mga pahayag na yan ng Pangulo? Ang tanong niya, examine niya yung gaya na sinabi na natin nung Biyernes, examine niya kung sino ba yung mga kandidato niya. Maring walang karanasan doon sinasabi niya. Baka sa ibang punto ng karanasan, matindi. Like, karanasan sa katiwalian. Naku Meron po. ba sila nun? Kasi wala siyang binabanggit doon eh. Meron siyang binanggit na wala silang karanasan sa pagnanakaw. Wala siguro karanasan sa pagnanakaw na hindi alam ng tao. Pero meron silang karanasan sa pagnanakaw na alam. Di ba kinasuhan yung isa sa kanila? Kinasuhan. Kaya lang, absuelto. Itong si Bonget talaga hanggang kailan feeling malinis eh. Kala mo napaka-perpektong presidente. Di niya alam alam ng taong bayan ang mga ginagawang pagnanakaw nila ng kanyang pinsan na si Tamba. Tapos, yun naman kanyang kapatid, di ba? Napakabalat kayo. Ginagamit ang grupo ng Marcos, ginagamit ang grupo ng Duterte. Nagpapanggap na alay sa Duterte, pero Correct. anong tawag doon? Merong word doon yung nagmamadali, nagkakandara pa. Nagkakandara pa na itaas ang kamay niya. Tapos nakita pa sa video, nung nadaan ng presidente, hinila niya yung kamay at pilit na itinaas ang kamay niya. Yun ang mga uri ng tao na hindi nakikita yata ni Presidente Marcos Jr. Meron pang isa dyan. O hindi ba? Ilang bilyon ang nilaan. Siya ang nagpanukala nito, yung isang senador na tumatakbo dyan dati. Na ngayon gustong bumalik. Magtatayo ng isang malahiganting building para tirhan ng mga senador.
20 una, nag-umpisa yata yung sa 22 bilyones, naging 36 bilyones. Ano bang tawag nyo doon? That's corruption. Using the money of the people for your own sake. Paano sasabihin nyo? Yan ang problema ko. Huwag kayong magtapon ng putik kung kayo nasa putikan. Kasi babalikan kayo niyan. Still dito sa election pa rin. No? Meron kasi nga napabalita dito, Attorney Sal, na they were asking, hindi pa naman nagbibigay na kahit anong confirmation ng PDP, na they were asking kasi yung mga reporters kung yung 4 na senatorial candidate ng alyansa, kung i-endorse pa ng PDP laban. Sino? Sabi dito, kasi may nabanggit daw Na? during sa pagpunta ni Pangulo sa Carmen, Davao del Norte. Sabi daw ni Congressman Toby Chanco na pinapasalamatan niya na umano ang PDP laban, in-endorse daw yung mga kandidato nila like si Vicente Soto, Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and Francis Tolentino. Bakit yan nasabi? Pero, ewan ko kay Toby Chanco, kay Kong Chanco. Pero ang sinabi naman may nagsalita naman from PDP that we only have 9 Duterte candidates lang naman as proclaimed. So, hindi nila kinonfirm yung pagpapasalamat ni Congressman Toby Chanco. O mano, Mga propaganda lang yun. propaganda nila. I mean, Attorney Sala, do you think papayag si PRD sumali dun sa i-adapt sa state ng PDP si Tito Soto, Panfilo Lacson, Amy Marcos, and No. your friend? Knowing Francis President Tolentino. Duterte. Ay, naku, lalo na yun. O yun, tingnan niyo yung mga history ng mga yan. Gaya nung binabanggit mo. Si Tutol ang Pilipino. Kilala mo si Tutol? Ano? Aha. Yung Tutol. Ang slogan niya, Tutol eh. Tutol ang Pilipino sa kanya. Dahil sobrang pagkatraidor ang ginawa niya. Oh, ay, tsaka alam po ninyo, nagulat ako. To validate what I said, na they're strong at dahil may mga pera. Kahapon po, mga alas 8:30 ng umaga, ako'y nagpunta sa Laguna. Kasi naghahanap ako ng naghahanap ako ng silya na may suliya Saan? Sa Laguna? sa Laguna. Ah. Kasi may nagsabi sa akin, punta ka sa Paete, Laguna. Layo. Oo nga, di ang layo no, di ba? Yung driver namin, ni Daniel, gusto dumaan dito sa Rizal. Hindi, kako, dito ka na naman sa May Calapa. So, nag-skyway kami. Naku. Mula sa pag-alis namin, dito, papunta ron sa Laguna. Tinaanan namin ang buong Laguna eh. Bago ka dumating ng, dadaan ka sa Santa Cruz. Dadaan ka sa, basta marami kang dadaanan. Maniwala ka, yung mga poster ng kaibigan mo, Oh, yung sinasabi, yung binanata mo na binalatan ko talaga. nasa likod ng pagsalakay sa KOJC. Oh, that friend. Hindi ko siya Can friend. you imagine na lahat to ng bayan? Talaga? Mula sa pag-alis namin, pagbalik namin, hindi na kami bumalik. Umikot kami. Dinadiretso namin sa Pililla, Teresa, Antipolo. Lahat to, pati mga bahay, mayroong poster. Ay, yaman niya. Itong mga batang pa kaya, paano ko hindi sasabihin na talagang nasa kanila? Kaya sabi nga ni President, nakakainis. Pero Attorney Sal, I mean, hindi pa masyadong sobra. Is it too much? Flaunting their wealth. I'm not really flaunting their wealth. Para kasi ang dating, parang, is this person desperate para iboto ng taong bayan? na, Maging senador. desperate siya na makakuha ng votes para makita at makilala siya. I mean, kahit saan ka lumingon, nandun Kasi yung hindi poster naman siya niya. kilala talaga. Kaya kailangan niya ng exposure. I'm sorry, but si PRD lang kasi, Attorney Sal, ang politiko na nakilala ko na nagmarka talaga. Ibig sabihin, Attorney Sal, wala kang nagawa kung hindi ka magmamarka. Swerte nga ng mga taga Davao, ayaw nilang bitawan itong si PRRD, no? Ang mga Duterte sa kanilang lugar. Mapapasana all ka na lang talaga, mga kababayan. Hindi magmamarka, mura ng mura. Nila. Ay, doon yung siya nanalo eh. Pero si Pastor hindi nagmumura pero nagmamarka sa tao. Ay, iba naman siya. Nagmamarka naman siya yung ginagawa niya. Exactly. Anong magkakapareho ni Pastor and PRD? Resibo, Attorney Sal. Yun yung magmamarka sa taong bayan. Ibig sabihin, ang friend mo na yan, walang resibo. Kaya hindi siya nagmamarka. Yung dalawa, kapareho, meron silang common, si Pastor sa si Digong. Aha. Nagmamarka sila doon sa mga ginawa na nila. Yung Resibo. pagmumura, parang lace lang yon. Aha. Para maging drama. Alam mo, sa Pilipino, may konting drama ka. Aha. Gaya na sinabi ko, go back to law school. Ano yun? Pag-inisyon ano naman, nag-react naman. Pero Attorney Sal, parang part na talaga sa ugali ng mga Pilipino at mahilig tayo mag-ton sa isa't isa. Ganun talaga yun. Pero mga Bisaya, normal yan, Attorney Sal. normal Ugali. lang. Yung sa Bisaya, Mang-asar? Mang-asar. Ang tawag sa amin yan sa mga Bisaya, sungugan. Sunugan. Sungugan. Parang sunugan nga. Sinusunog ng isa't isa. Hindi sunog, sungog. Oo nga, pero parang ang dating nga sunugan. Sungugan.
Samantala, ay, naku, ito, usap-usapan to sa social media, Attorney Sal. Kasi may nag-post sa social media Na? ng memo ng PNP. Memo? Na pinagsusuot ng kulay pula na damit at walang maarmas ang mga nasa 55 PNP personnel ng Davao City Police Office nang dumalo ito sa rally sa Davao del Norte na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ay sa PNP. At nagtagsigurad lamang ang mga pulis na ito at walang halong pamumulitika. Pero para dyan sa issue na yan, ito ang balita po ni Paul Montibon. Kumakalat ngayon sa social media ang internal memorandum mula sa Police Regional Office 11 na humihingi ito ng karagdagang 55 PNP personnel para suportahan ang rally ng Alyansang Bagong Pilipinas kung saan nagsilbing panauhin si Pangulong Marcos Jr. sa Davao del Norte nitong Sabado, February 15, 2025. Ang nasabing memorandum ay naka-address sa Davao City Police Office para dagdag puwersa ng Presidential Security Command upang tiyakin ang kaligtasan umano ni Pangulong Marcos Jr. mula sa nasabing aktibidad. Pero kapansin-pansin sa nag-leak na memo sa paragraph 4 kung saan inuutusan ang nasabing mga pulis na magsuot ng damit na kulay pula imbes na uniforme at dapat walang mga armas. Paliwanag ni Davao City Police Office Acting Director Colonel Hansel Marantan, walang ibang pakayaan niya ang request kundi ang masiguro lamang naligtas ang Pangulo kasama na ang publiko. Pero bigo naman itong naipaliwanag kung bakit kailangang hindi magdala ng armas ang mga pulis. Gayong oras ng kanilang duty ang pagdalo sa rally. Sa kabilang banda, iginiit ni Marantan na nananatili silang neutral at profesional sa kanilang mga operasyon kasama na ang hindi pakikibahagi sa anumang pamumulitika. Grabe naman desperate move yan. Bongit, kung ayaw sa'yo ng mga taga Davao, wag mo nang ipilit. Nagmumukha ka lang kawawa eh. Sabay nito ang pakiusap sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga espekulasyon kaugnay sa insidente. Wala rin pahayag ang tanggapan ni Pangulong Marcos kaugnay sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, na sa tingin mo, naging non-partisan yung mga PNP. Ibig lang sabihin niya, kulang yung tao. Kaya suot nila ng mga pula para dumami. Yun lang yun eh. O di, mga Correct. pula-pula. Mahirap aminin yun kasi pulis sila. Yung pula, yun ang kulay niya, di ba? Ng mga kabila. Mhm. Kulay naman yung yellow, yung mga Dilawan. dilawan. Yung mga komunista, ano bang Pula. pula rin? Mm. Buti si Pastor, iba. Ano mong tawag sa Tagalog? Purple. Ay, Purple. Ano ba sa Pilipino yung ano? Purple. Anong tawag doon? Violet eh. Alos, hindi nga violet eh. Iba yan. Ang flooring mo namin dito, violet. Aha. Kaya tingnan nyo, pati suot ko, violet. Tax Mukha ni Pastor. Pero, going back dun sa report ni Paul, yun kasing nagkumalat is Davao City lang yun, na memo. So, we're not sure kung yung other lugar din sa Mindanao, na malapit kung saan nag-rally si Pangulong Bongbong Marcos, baka meron din ganoong similar memo na pinagsusuotin ng pula yung mga police. Palagay ko dahil sa kulang nga yung mga tao. At the same time, parang ano yun, Gusto niya- subtle campaign. Aha. Pula kami dito kami. Ganun lang. Pero alam mo, Attorney Sal, may napapansin din yung mga netizen sa Na? social media. Meron pang gumawa na comparison video kung paano i-welcome ng mga tao, yung mga presidente. Like nung panahon ni PRRD, nasa sasakyan pa lang siya, dinudumog na siya. Dami ng mga tao. Tapos nung time ni kapag naman si BBM pa yung nag-e-effort ng ganun, tapos hindi, yung mga tao, parang wala lang sa kanila sino to. Parang ganun lang dating sa kanya habang dumadaan. Mga tinatanong ng tao, sino ba yan? I think sinasabi ng survey na mataas ang ano niya, no? Pero iba yung sinasabi ng survey doon sa nangyayari on the ground. Iko-compare nila kay PRRD, as in, well-loved talaga si PRRD. At talagang dinudumog ng mga tao para magka-picture. Pero kay BBM, hindi din ganun. Something's wrong with your leadership if kung ganun ang... What do you think, Teresa? Tama ka doon. Kasi si PRD kasi, di ba, dahil nagmarka na nga yung kanyang mga ginagawa. Tsaka love talaga siya ng tao. Yeah. Nakaka-relate siya sa tao eh. Yeah. Si distant eh. Far distant. Ngayon nga, natutuwa ako sa kanya. Alam mo bakit? Why? Kasi hindi siya confrontational. Mabait siya eh. Di ba? Yun nga ang problema sa kanya, mabait. Ngayon, sobra na naman. Abay, talagang bira siya na. Banat siya ng banat. So, maldita na siya ngayon. Oo, sobra na. Bira na siya ng bira.